Bali yung cake natin is overnight siyang naka-chill and ginamit kong pang cover yung acetate box. Kasi meron siyang fondant details yung mga dahon, which is kapag nag-absorb ng moist, lalambot talaga siya. So much better na pag nilagay siya sa chiller is talagang meron talaga siyang cover. Gusto ko kasi sana tapusin siya within a day. Parang a day before the event. Kaya gusto ko maipwesto na. Kaso hindi kinaya ng time ko. Kaya ayan, nilagay ko muna siya sa chiller. And then, ginamit kong pang cover yung talagang box niya din. Ito yung hindi pa natanggal. Ayan, blur pa siya. Blur pa siya. Tinanggal. Clear na siya. So, ito sa kabila, malabo pa rin. So, ibig sabihin may hindi pa natanggal. Kasi ano siya, baliktaran yung kanyang plastic. Merong plastic dito sa labas, tapos sa loob meron din. Pag medyo pricey yung cake, ito yung ginagamit ko, acetate na box. Acetate cake box. Advantage nga nito is hindi ka na maglalagay ng cake post pag medyo matangkad yung cake na order sa'yo. Pero dapat, alam mo yung sukat din nung pinaka-height ng cake. Kung kakasya ba siya dito sa acetate cake box. Dapat alam mo yung magiging total height ng cake. Then ito yung takip niya na acetate din. Gaganyan na lang siya. Then itatalokbong sa cake. And then, dito sa baba is lalagyan na lang yan siya ng mga tape. Bali, 4 sides. Lalagyan natin ng tape sa may baba para hindi siya parang bubuka yung acetate box natin. And then, ikaw na yung bahala pag gusto mo bang lagyan ng ribbon or hindi na. Pero mas maganda pag nilagyan mo siya ng ribbon kasi nakakadagdag talaga siya ng ganda kapag may ribbon yung acetate box. Yung size nga pala ng binili ko na to na acetate box is size 14 and then 3 layers.